parang sasabihin niya na, okay, kung ganito sana, yung gusto nating mangyari, pero dadaan yan sa plebisito at saka kongreso, ganun yun. Parang, yun ang nilalaman nun. Magkakapirmahan kasi sabi nila matagal na daw silang nagne-negotiate sa isa't isa. Pero hindi natin alam yun. Hindi, may mga balibalita. In fact, last year, may balita na nung December, meron din silang pinag-uusapan hinggil ancestral domain. Pero umaayaw ang MILF na magkaroon ng plebisito. Pero ngayon, nag-a-agree na daw sila. Kaya yan yung kinalabasan ngayon. Pero yun nga, sabi nga natin, mukhang nagkulang talaga sa pagbibigay ng impormasyon sa lahat ng naapektuhan, Muslim, yung mga Subanen at iba pang katutubo, yung mga Kristiyano na nandun sa Mindanao, at pati yung mga nandito sa Luzon at Visayas, pati mga local government officials, mukhang hindi rin alam. Tapos ang reaksyon naman, umatake na yung MILF. Pero may sinasabi nga, done deal di ba mayroong ganong sinasabi? Binabanggit ang MILF. Kumbaga, kahit ayaw nyo, tapos na parang ganon, may sinasabi silang ganon. Doktora? Mukhang kailangan, pwede ba mag-usap sila ng matino at itingnan din kung ano nga yung nilalaman nung MOA, kasi kahit mismo si Bishop Quevedo, nakita ko yung kanyang series ng comments, siya nga sumusuporta sa so sinusuportahan niya yung Memorandum of Agreement kasi mukhang siya, alam na niya noon kung ano yung nilalaman yan, no? Paano yung nangyayaring proseso? Oo, pero kahit siya mismo, may mga ilang nire-raise na kailangan daw tingnan nung dalawang parties na magpipirmahan. Kasi hindi nga nilinaw sa MOA yung mismong, ano ba yung relasyon ng Government of the Republic of the Philippines dun sa BJE. Meron lang daw binabanggit na central government, pero ano nga ba talaga yan? So, parang kailangan pa nilang pinuhin yon. Okay. So, pero dito sa usapin na ito, may mga bali-balita tao, naririnig tayo, sa lahat ng mga sa media, lumalabas naman yung usapin ng charter change. Ano naman kaugnayan itong charter change dito sa MOA na to? Kami sa Amnesty International, hindi talaga nagte-take on ng position sa mga political issues, no? Kaya talagang pwede ako mag-share kung hinggil sa dun sa nagawang paglabag ng karapatang pantao at saka ng international humanitarian law doon sa nangyari sa Mindanao, particular dun sa North Cotabato at saka pati dun sa Lanao del Norte. Pero pag hinggil sa mukhang ang mga mamamayan natin ang talagang magkaroon ng talakayan yan. Pero ang Amnesty International ay naglilinaw na hindi kasi kami umaayon sa, parang wala kaming kinikilingan kung anong sistema ng gobyerno. Kaya hindi kami magbibigay ng opinion para doon. Okay. Oo. So, ibig sabihin, tens of thousands, civilians ang naapektuhan nitong mga ganitong klase, di ba, Doktora? So, ang gira talaga, lahat talo. Di ba? Sa bilang direktor ng Amnesty International Philippines, may mga statement ba kayo dyan na pwede natin banggitin sa ere, Doktora? Meron kaming lumabas na statement at ito ay isang statement ni Sam Sarifi, ang Asia Pacific Director ng Amnesty International. At binanggit nga niya na yung MILF units that targeted villages have engaged in serious violations of international law and should be held to account. Banggit din niya na experiences from around the world shows that the deployment of civilian militias can set off a chain of reprisals and only increases the danger facing civilians.
So, ito'y napaka-delikado nga para sa civilians eh. So, may mga nakakabahala din po ito. So, ano yung magagawa ngayon ng Amnesty International pagdating sa ganitong mga issues? Nananawagan talaga kami ngayon sa all sides of the conflict, lalong-lalo na ang Government of the Republic of the Philippines at saka ang MILF na step back from the brink, no? Kasi yung parang nangyayari nung confusion, kanya-kanyang banatan, di ba? And sa labas ng negotiating table, ang nakikita namin, kailangan umupo silang dalawa at mag-usap na muli. Tingnan nila yung MOA, tingnan nila yung mga criticisms, and mag-reflect sila kung ano yung nararapat na kailangang gawin ngayon. Of course, kailangan nilang pag-usapan. Merong violations ng international law kasi may mga inataking mga civilians resulting to more than 100,000 civilians displaced at may mga ilan na namatay. May mga banggit din na mga nasunog na bahay. May mga kinuha na mga baboy, mga manok. May mga ari-arian pang ang iba. Mga ari-arian ng mga tao. So, na-check, na-verify yan ng Amnesty International kasi may mga researchers siyang pumunta doon sa Mindanao mismo. So, medyo talagang nakakabahala nga ito. At ang kawawa dito, yung mga civilians, Doktora. At siguro nga. So sa ngayon ay, ano ang magagawa ng Amnesty International sa ganitong conflict? Pwede ba siyang, may sanctions ba siya na pag-ayusin ang dalawa? Aside from nananawagan tayo, yung mga gano'n. Meron ba siyang sanctions? O meron ba siyang karapatan na kausapin MILF at saka kausapin yung gobyerno pagkasunduin? Ganun ba? Pwede ba yun? Ang Amnesty International ay isang human rights organization. At dahil tumitingin ito sa karapatang pantao ng mamamayan, including mamamayan ng Pilipinas, maaari talaga kaming manawagan. Pero yun lang, it's more of bringing to the attention of the government as well as the MILF yung mga usapin dito. Unang-una, yun nga yung pag-atake ng mga MILF units sa mga sibilyan. Muslim, Kristiyano at mga lumads ang naapektuhan, no? Pero mga sibilyan sila. Kung minsan hindi